Kapatid, naitanong mo na rin ba o baka iniisip mo pa rin magpasa hanggang ngayon na ano kayang mangyayari pagkatapos ng huling hininga mo dito sa mundong ito? Ano kaya ang kasunod? Wala na ba? Tulog na ba? Papahinga na ba eternally? Hindi po ganun, kapatid. The Bible is clear na may nangyayari after death at eternal po consequences nun. After mo mawala sa mundong ito, mahiwalay ang kaluluwa mo sa iyong physical na katawan, hindi ka basta natutulog at hindi rin basta nawawala ang kaluluwa mo. Your soul continues. Mababasa nga natin sa Luke chapter 16 verse 22 to 23. Nakalagay dito, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Namatay po si Lazaro at dinala agad-agad siya sa piling ni Abraham. No pause, no soul sleep. Your soul goes somewhere immediately. At dalawa lamang pong maaari yung puntahan after physical death. Kung kay Kristo ka, sa langit, dun sa heaven with the presence of God. Kung wala ka kay Kristo, sa hell. Separation from God eternally. Walang middle, walang limbo, walang purgatory sa Bible. Kaya nga sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, dinakda sa mga tao na sila minsang mamamatay. At pagkatapos ay ang paghuhukom. After death, judgment. At kung ikaw ay sa Panginoong Jesus, your soul enters God's presence. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinitirhan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Imagine this, kapatid. The moment you die, bumukas ang mata ng kaluluwa mo and you are greeted with peace, joy, in the presence of Jesus Himself. There's no more pain, no more aging, no more sickness, no more fear. This is temporary paradise and waiting for the final resurrection. But for those who rejected Jesus Christ, our Savior, their soul enters a place of torment. Sabi nga sa Luke chapter 16 verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Sa impyerno, walang rest, walang relief, no second chance. And that is not the final hell. That is temporary torment until judgment day. And one day, all will stand before God. Sabi nga sa Revelation chapter 20 verse 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Every person, every soul, mayaman, mahirap, famous, unknown, walang exemption. For believers, they face the judgment seat of Christ para sa reward, not condemnation. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga tao na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. For unbelievers, they face the great white throne judgment. Mababasa natin sa Revelation chapter 20 verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. That is the final hell. Eternal separation from God. And after judgment, magkakaroon ng bagong langit at bagong earth. A renewed perfect world. City built by God. A place of eternal joy. Sabi nga sa Revelation chapter 21 verse 1, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong daigdig. God Himself dwells with His people forever. Sabi nga sa Revelation chapter 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Ang impyerno, a place created originally for Satan, not for humans. Pero mapupunta dito ang lahat ng tumanggi sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Matthew 25:41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, sinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa mga dyablo sa kanyang mga kampon. Ang kalungkot isipin, kapatid, dahil that is eternal. Walang exit, walang relief, walang resurrection out of hell. Di mo na magagawa ang pagsisisi at pagdedesisyon after death. Pero ngayon, buhay ka pa, may pagkakataon ka pang pumili.
Dahil sa buhay mo ngayon nakasalalay ang eternal future mo, kapatid. Mababasa nga natin sa John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life, and whoever rejects the Son will not see life. Hindi religion, hindi good works, kundi ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan. Kaya nga sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kapatid, dandaan mo, lahat tayo ay mamatay physically dito sa mundong ito. Pero hindi doon natatapos ang kwento ng bawat isa sa atin. Because our soul will live forever, either with God or apart from Him. Heaven and hell are real, kapatid. And Jesus is the only way to heaven. Kaya choose Him habang meron ka pang pagkakataon. Choose Jesus, repent now, and accept Him. Today is the salvation day, not tomorrow. Amen?